Action menu and trans. Magandang Music volume gabi. 66. Kamusta kaibigan? 73. Maraming salamat sa iyong suporta sa YouTube channel mo. 80. Naway patuloy kang Message. Text magtagumpay at box. mapaligaya ang iyong mga subscribers sa bawat nilalabas mong content. Keep up the good work. Sa isang liblib na nayon, may isang masamang, ciliary USB, na misteryosong pumapasok sa ilong ng mga batang walang kamalay-malay. Ang ciliary USB ay nagdudulot ng pinsala sa kalusugan ng mga bata sa pamamagitan ng pagpapahirap sa kanilang respiratory system. Ngunit sa kabilang dako, may isang mabuting, ang Prepare, na handang-handa sa anumang sakuna. Si Prepare ay isang magiting na tagapagligtas na may espesyal na kapangyarihan upang labanan ang masamang ciliary USB. Sa bawat pag-atake ng ciliary USB, si Prepare ay laging handa na maglunsad ng kanyang mga kapangyarihan upang protektahan ang mga inosenteng bata. Sa gitna ng laban ng mabuti at masama, ang tapang at determinasyon ni Prepare ay nagwawagi laban sa kasamaan ng ciliary USB. Sa huli, ang kabutihan ay nagtagumpay at nagdulot ng kaligtasan sa mga batang naapektuhan ng mapanlinlang na ciliary USB. Ang kwento ay nagwakas ng may pag-asa at inspirasyon sa bawat isa na laging mayroong pag-asa sa kabila ng anumang hamon na dumating. Message. Text box. Sa isang maliit na bayan, may isang masamang gasolinahan na nagpapahirap sa mga driver na mahihirap. Ang gasolinahang ito ay nagbibigay ng mababang kalidad na gasolina na nagdudulot ng sira sa mga motor ng mga jeepney at tricycle drivers. Dahil dito, ang mga mahihirap na driver ay nagkakaroon ng malalaking gastos sa pagpaparepaso ng kanilang mga sasakyan na nagdudulot ng dagdag na pasanin sa kanilang bulsa. Sa tuwing ang mga driver ay nagpapatakbo ng kanilang sasakyan na may gasolina mula sa gasolinahang ito, hindi lamang sila ang naapektuhan kundi pati na rin ang kanilang mga pasahero. Dahil sa mababang kalidad ng gasolina, madalas na nasasira ang mga motor ng sasakyan sa kalagitnaan ng biyahe na nagdudulot ng abala at pagkapikon sa mga pasahero. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok na ito, may isang mabuting trooper na nagngangalang Mang Buwan na laging handang tumulong sa kanyang mga pasahero. Sa kabila ng mga problema na dala ng masamang gasolinahan, si Mang Buwan ay laging maingat at mapagmatsyag sa kalidad ng gasolina na kanyang pinapatakbo sa kanyang sasakyan. Sa kanyang determinasyon at pagmamalasakit sa kanyang mga pasahero, siya ay naging halimbawa ng tunay na pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa. Sa huli, sa tulong at determinasyon ni Mang Buwan, ang masamang gasolinahan ay napigilan sa pagpapahirap sa mga driver at pasahero. Ang kwento ay nagwakas ng may aral na kahit sa gitna ng mga pagsubok at hamon, mayroong mga taong handang magmalasakit at magtulungan upang makamit ang tunay na pagbabago at kaligtasan. Sa isang maliit at tahimik na barangay, may isang baklang pusa na kilala sa paglalagay ng lason sa mga ulo ng mga tao sa gabi. Ang pusa na ito ay kilalang mapanira at mapanakit na nagdudulot ng takot at pangamba sa mga residente ng barangay. Ang mga taong naapektuhan ng lason na inilalagay ng pusa ay nagkakaroon ng mga sakit sa ulo at karamdaman na hindi maipaliwanag. Ngunit isang araw, dumating ang isang kambang na pusa na may espesyal na kapangyarihan para malunasan ang mga sakit ng mga taong naapektuhan ng lason. Ang kambang na pusa ay may kakayahang magpagaling gamit ang kanyang mga kapanapanabik na kapangyarihan. Sa tuwing mayroong taong naapektuhan ng lason ng masamang pusa, lumalapit ang kambang pusa upang magamot ang kanilang mga sakit. Sa bawat pagtama ng kanyang mahiwagang paws, unti-unti nang nawawala ang sakit at paghihirap ng mga taong naapektuhan ng lason. Ang kambang na pusa ay nagiging tagapagligtas at tagapagdala ng pag-asa sa mga taong dating nagdurusa sa mga epekto ng masamang pusa. Sa tulong ng kanyang kapangyarihan at pagmamalasakit, nagkaroon ng pagbabago at pag-asa sa barangay. Sa huli, ang kambang na pusa ay naging simbolo ng pag-asa at paggaling sa gitna ng panganib at kahirapan. Ang kwento ay nagwakas ng may pag-asa at inspirasyon sa bawat isa na sa kabila ng mga pagsubok,
Mayroong mga taong handang magmalasakit at magbigay ng tulong upang mabigyan ng kaligtasan at pag-asa ang mga nangangailangan. Sa isang malawak na disyerto, may isang mayabang na kanggaro na kilala sa kanyang pagmamapuri at pagmamataas sa kanyang kakayahan. Ang kanggarong ito ay palaging nagmamalaki sa kanyang lakas at bilis, at pinagmamalaki ang kanyang kakayahan sa pagsasayaw at pagtalon. Dahil sa kanyang pagiging mayabang, maraming hayop sa disyerto ang hindi gaanong gusto ang kanyang asal. Sa kabilang dako, may isang mabuting ostrich na kilala sa kanyang kababaang loob at kabutihang loob. Ang ostrich ay laging handang tumulong sa iba at magbigay ng payo at suporta sa mga kapwa hayop sa disyerto. Bagaman hindi kasing bilis at lakas ng kanggaro, ang ostrich ay kilala sa kanyang pagiging mapagkumbaba at mapagmalasakit sa iba. Isang araw, may nangyaring kaganapan sa disyerto na nagdulot ng panganib sa lahat ng hayop. Isang malaking bagyo ang dumating na nagdulot ng dilubyo at pagkawasak sa kanilang tirahan. Sa gitna ng kagipitan, lumapit ang kanggaro at ostrich upang magtulungan sa paglikas ng mga hayop. Sa kabila ng pagiging mayabang ng kanggaro, siya ay nagpakita ng kabayanihan at tulong sa mga kapwa hayop. Sa tulong at pagkakaisa ng kanggaro at ostrich, nagawa nilang iligtas ang mga hayop sa panganib ng bagyo. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng pagbabago sa pananaw ng kanggaro na natutunan ang halaga ng kabutihang loob at pagtutulungan. Sa kabilang dako, patuloy namang naglingkod ang ostrich bilang halimbawa ng kababaang loob at pagmamalasakit sa kapwa. Sa wakas, ang kwento ng mayabang na kanggaro at mabuting ostrich ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagiging mapagkumbaba, pagtutulungan at pagmamalasakit sa kapwa sa anumang sitwasyon. Ang kwento ay nagwakas ng may aral at inspirasyon sa bawat isa na ang tunay na lakas ay matatagpuan sa kabutihang loob at pagtutulungan. Sa isang malayong kaharian sa ilalim ng dagat, may isang enchanting na kaharian ng mga sirena na tinatawag na Marinopolis. Sa kaharian na ito, namumuhay ang mga sirena sa ilalim ng malalim na karagatan, kung saan ang kagandahan at kababalaghan ay hindi 7 minutes, maipagkakaila. 35 seconds. Stop Ngunit sa recording. kabila ng kagandahan ng Marinopolis, may isang lihim na nakatago sa ilalim ng kaharian. Isang misteryosong batis na naglalaman ng tubig na may kapangyarihan na mabago ang kapalaran ng sino mang makakainom nito. Ang bawat higop ng tubig mula sa batis ay nagbibigay ng kakayahang baguhin ang takbo ng mga pangyayari at mabigyan ng kapangyarihan ang sinumang makakainom nito. Isang araw, ang prinsesang sirena ng Marinopolis na may pangalang Ariel ay natagpuan ang batis ng kapangyarihan. Sa kanyang pagtataka at kuryosidad, siya ay hindi napigilan na subukan ang tubig mula sa batis. Pagkatapos niyang makainom, biglang nag-iba ang lahat sa kaharian. Ang mga sirena ay nagkaroon ng mga bagong kapangyarihan at ang kaharian ay nagbago ng anyo. Sa kanyang paglalakbay sa ilalim ng karagatan, natuklasan ni Ariel ang tunay na kapangyarihan ng pag-ibig at pagkakaisa. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan at ng mga bagong kapangyarihan, siya ay naging tanglaw at tagapagligtas ng Marinopolis mula sa panganib na dala ng batis ng kapangyarihan. Sa huli, ang kwento ng prinsesang Sirena na si Ariel at ang batis ng kapangyarihan ay nagpapahayag ng kahalagahan ng pagtitiwala sa sarili at pagmamahal sa kapwa. Ang kwento ay naglalaman ng aral at kababalaghan na magbibigay inspirasyon sa bawat isa na sa kabila ng mga pagsubok. Ang tunay na lakas at kapangyarihan ay matatagpuan sa loob ng puso at pagmamahal.